Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President? Talaga ako, talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Nanlilisik na mga mata ni Senator Jinggoy Estrada. Gigil na gigil at galit na galit sa mga akusasyon laban sa kanya ng isang assistant engineer pala ito na si Bryce Hernandez. Na di umano'y tumanggap siya ng mga kickbacks. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam nyo ho, nanghihinayang talaga ako dito kay Senator Marcolita. Sa totoo lang, dahil maganda na ho yung nangyayari sa Blue Ribbon Committee. At yung direksyon, tinutumbok na si Martin Romualdez. Mayon na nga ho yung ikinakatakot ng mga buhaya dyan sa Kongreso kasi doon na talaga papunta. Tapos hanggang ulo. Sinimulan sa buntot, katawan, diretso na sa pinakaulo. Ang problema, ayan, mauunsyami pa ho ito dahil nagpalit ng liderato. At si Senator Marcolita hindi na magiging Blue Ribbon Committee Chairman dahil kasama na po siya sa minority bloc. Siyam po sila. Kasama itong si Senator Jinggoy Estrada. Nagigil din, galit na galit dito po sa isang engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez. At ayon kay Senator Jinggoy ay ipapakulong niya, sasampahan niya ng kaso itong naturang engineer. Nagpagamit rin itong muklo na ito, no? Wala rin, magiging sarswela na ang lahat. Alam niyo itong flood control investigation para sa akin. Ano na to, nandyan na yung pagtatakip ng mga totoong may kasalanan. Wala na yan, nonsense na ang hearing na yan sa Blue Ribbon Committee. Diyan kay Panfilo Lacson. May tinatakpan sila. May pagtatakpan yan. Hindi ako maniniwala na kaya nilang ipatawag dyan si Speaker Martin Romualdez at si Saldico na nauna nang nabanggit noong Lunes sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Hindi nilang kaya yan. Lalo na si Soto, no? Pamilyang Soto, dikit pala talaga yan kay Romualdez. Tito Soto at si Vico Soto, talagang dikit sila dyan sa pamilyang Romualdez. Siguro ay gusto nila rin ng kapangyarihan. No? May plano rin sila sa mataas na posisyon. Kaso, mahalata po sila ng taong bayan. Kung ang gagawin nilang investigation dyan sa Blue Ribbon Committee ay puro na lang sarswila at puro pagtatakip sa totoong may kasalanan. Kasi ako nagdududa talaga ako dito kay Lacson sa totoo lang. Ang dami niyang mga revelasyon. Dami niyang pasabog. Ni minsan hindi man lang makaladkad ang pangalan ni Martin Romualdez at pangalan ni Saldico, pamilyang ko. Alam naman natin sila yung pinakamaraming nakukuha na flood control projects diyan sa Kabikulan. Yung Sunwest at Haitun. Pero itong tono ni Lacson, parang gusto niyang managot talaga ang mga kurakot. Kaso ang problema, yung totoong kurakot, hindi man nila matumbok-tumbok at hindi nila mabanggit-banggit. Diyan, sa kanyang mga pasabog, sa kanyang mga revelasyon, kaya nakakaduda. May mangyayari pa kaya diyan sa investigation diyan sa Senate Blue Ribbon Committee na si Lacson na ang gaganap. Ito. Kahapon, sa session nila sa Senado, nasita ni Senador Marcolita itong si Panfilo Lacson. Hindi naman, totally na nagbangayan. Humingi lang ng paliwanag si Senador Marcolita kasi nalalabuan sa mga presentasyon ni Lacson. Kasi may pasabog na naman, nagpa-grandstanding na naman. Ang hirap dito sa sa Senado ngayon Imbis okay na sana, nawala na, medyo nalisin yung grandstanding.
No, na dahil maganda yung liderato na nga ngayon noon kay Senador Marcolita at Chis Escudero nagiging patas, ngayon wala na. Balik na naman sa mga grandstanding. Nasita po ni Senador Marcolita itong si Panfilo Lacson. At least maganda ho ito dahil kahit hindi na po sa chairman sa mga committee na yan, at least magampanan pa rin niya yung kanyang pagiging senador at maninita na lang. Kagaya yung ginawa niya doon sa Kongreso. Sita kong sita, puna kong puna, banat kong banat. Di mas magandang sitwasyon patuloy dahil makakabira si Senador Marcolita sa gusto niyang mangyayari. Pero bago po natin pag-usapan si Senador Marcolita, palike po muna guys. Pag-usapan muna natin itong gigil na si Jinggoy Estrada. Talagang napuruhan po siya dito sa hearing gahapon sa kaharian ni Tambaloslos. Pati si Senator Joel Villanueva. Akala ko nga, idadamay rin si Kung Marcolita, no? Akala ko haatakin din siya. Mukhang hindi nangyari kasi 'di ba nakatanggap ng message itong si Senador Marcolita na sabi yung mga kontratista daw kailangan may idadamay ng mga senador para hindi makontempt. Nangyari nga, may dinamay ng mga senador, Joel Villanueva at Senator Jinggoy, at under custody pa yung Bryce Hernandez. Kaya gigil na gigil po dyan si Senador Jinggoy Estrada at magsasampa po ng kaso sa naturang engineer. Pakinggan po natin guys. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga wala sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, refutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts. And let the truth come out once and for all. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Thank you, Mr. President. Patay kang Bryce Hernandez ka. Ako sa akin tama yung move ni Senator Jinggoy dito. Kasuhan itong si Bryce Hernandez. Kasi kung wala kang kasalanan, no? Kung wala kang ginagawang kasamaan or pangungurakot at hindi totoo yung mga akusasyon paratang sa'yo dyan sa hearing sa Kongreso, tama lang yun. Nakasuhan mo at ipakulong mo yung mga nagparatang sa'yo. Kasi hindi naman totoo Wala ka namang kinalaman. At nakaladkad ngayon yung pangalan mo na para bang ang tingin ngayon ng maraming Pilipino ay totoo na yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Kasi nga, ang ginawa ng Kongreso ay kinanlong tong bugok na ito at nasa custody ngayon ng mga kapulisan. Para bang star witness yung datingan no?
Kasi tinira si Jinggoy, may binabanatan ng mga senador. Pero tingnan mo, ano ang pagkakaiba sa ginawa ni Diskaya at sa ginawa nitong si Bryce Hernandez? Yung Diskaya, talagang may listahan, may ledger, may invoices. At sinabi talaga na itong mga to, nakatanggap ng pera. Itong mga to, para ito kay Martin Romualdez, sinabi sa amin na 30%. Oh. May mga may mga CCTV pa yata dyan, footage, di ba? O yung pumupunta sa kanila, kung doon mismo sa St. Gerald, pumupunta sa kumpanya nila, puta, may CCTV kayo dyan. Ngayon, itong si Saldico at saka si Martin Romualdez na pinangalanan ni Pacifico Diskaya, meron ba silang sinabi na magsampa ng kaso? Wala. Di ba ho? Hindi sila magsasampa ng kaso. Kasi kung magsampa sila ng kaso, bulilyaso sila, lalabas ang katotohanan na sila ay totoong may utak ng korupsyon sa bansang ito. Pero kay Jinggoy, tingnan mo, magsasampa siya ng kaso. Dahil nga, hindi totoo ang paratang laban sa kanya. Ayon kay Senator Jinggoy, gawa-gawa lang di umano. Kahit sino ba naman, no? Gawang ka ng kaparatangan na hindi mo ginawa. Tapos nandyan pa in public hearing. Putsa, demolition job, black propaganda. Aba ho, magsampa ka rin ng kaso. Ipakulong mo. Kaso, under custody na ng PNP. Kinanlong agad ng mga buhaya. Samantala si Diskaya, binanatan si Saldico at saka si Tambaloslos. Sa awa ng Panginoon, walang PNP custody. Hindi ho sila pinoprotektahan. Hinayaan lang po sila. Kasi nga, ang tinamaan ang poon nila at diretso na kay NGWM. Tuloy po natin muli itong si Senator Jinggoy Estrada. No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoy dito. Yeah. Labas niyo kung magkano yung in-award nila sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. We'll wait for it. Padiri kayo. Mr. Chair, Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sa tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka Diyan nag-umpisa yung safe ka na eh. na. Okay. Wala naman talagang senador daw, si Mr. Diskaya. Yan ang totoo, wala eh. Kasi nga, paano po Ako, napapasi lang ako eh. Paano po nakukonek yung mga senador sa mga proyekto? Congressional project po yan eh. Mga distrito, wala naman distrito ang mga senador eh. Ako nagtatanong lang ha. Kaya kung meron mang nangungurakot ngayon sa mga kontrata, sa mga kongresista yan, district congressional, dapat nga yung party list, walang proyekto yan eh, kasi wala naman silang distrito eh. Di naman dapat sila magkaroon ng proyekto na flood control. Dapat ang proyekto nila ay para po sa kanilang samahan or organisasyon na nire-representahan. Kasi nga, party list, representative ka. Pag party list ka, dapat ang proyekto mo nakapokus doon sa party list mo. Kunyari, ako Bicol Party List. Ano bang pinaglalaban ninyo? Ako Bicol Party List. Ako Bocol Party List, Saldico. Para sa mga taga Bicol, ano bang proyekto mo? Flood control? Yung flood control yan, dapat mabibigay yan sa district congressional district. Sa mga congressman. Kaso ang problema, ibigay sa party list. Kaya di mo maintindihan itong nangyayari ngayon. Ito sa Senado, wala naman silang distrito. Proyekto, siguro mag-refer, baka pwede ito, bigyan nyo ng proyekto. Pero yung
galing sa kanila, mukhang malabo. Yun ang nakikita ko, ha. Sige nga, tuloy. Okay. Diba? Baliw daw. Mr. Chair, I move that you strike of the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Biro lang naman talaga yun. Biro lang naman talaga yun. Halatado naman talagang biro. Kaso nga lang si Jinggoy mukhang nadismaya. Na-interview din siya dyan at tanong siya, ano yung reaction mo doon? Disappointed ka ba? Sir, it is not true na nagpa-allocate kayo na about 335 Well, million. yung sa 330, kano raw? 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. 355 million nasa GAA. So, ibig sabihin, gawa rin to ng mga buhaya, kongresista. National Expenditure Program nang galing dyan, napunta sa General Appropriation Bill, tapos yung pinal nasa GAA. Paano masasabi na may corruption, may kinalaman? Hindi gawa ng NIP yan, gawa ng DBM yan eh. Gawa ng BICAM yan. Tuloy What do you make of it, yung paulit-ulit na yung sinasabi na hindi kasi? Parang aludin ko kahapon sa nangyaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa House kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Tama. Ano yun? Nagamit, tapos drinama sa script, nakalagay sa script. Actually, hindi yan si Bryce ang gumawa para sa akin. Talagang magaling lang, mambudol itong si Tambaloslos dyan sa Kongreso. Tingnan mo, under custody na agad. Panginoon, si Tambaloslos dyan, lahat walang imposible. Kaya niyang gawan ng kasalanan kahit sino. Siguro yun yung napuna ni Tambaloslos, apo, sip ka pala Jinggoy, ito si Bryce Hernandez, opera namin to. Kumanta ka, kunyari, idamay mo si Joel Villanueva, si Jinggoy, pagkatapos under PNP custody ka, di ba? Mas nakakatakot yung revelasyon, pasabog ni Pacifico Diskaya kaysa kay Bryce Hernandez. Mantakin mo kay Pacifico Diskaya, ilang kongresista, ilang district engineer, yung pinangalanan, pero hindi man lang nabigyan ng ng PNP assistance man lang sana ba. Pero itong si Bryce Hernandez, putang ina, si Jinggoy, si Joel Villanueva lang ng binira yan. May protection agad. Tuloy A little bit. Anong unang niyo, sir? Parang napamura kayo? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I've never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Mukhang natuto na rin si Jinggoy para sa akin sa mga nakaraan niya. Di ba? Dami ring issue ni Jinggoy pagdating sa corruption. Napaka-imposible pag papasukin muli niya. Magkamali ka na, papasok ka pang muli. Wala ka sa ayos talaga, Jinggoy. Anyway, magsasampa man siya ng kaso, ipapakulong naman niya. Itong si Bryce Hernandez, tama lang din yan. Ako sa akin, maganda, matindi yung sit-up eh. Sa laban sa Duterte Black, matindi. Intakin mo Pagkatapos ng hearing na yun, Blue Ribbon Committee hearing, anong nangyayari? Nagkaroon ng martial, palit ng liderato. Pumasok si Soto. Siguro tinawagan itong mga kongresista, mga senador, isa-isa ni Tambaloslos or ni Bongbong. Ano ba yan? Palitan nyo na yung Senate President ninyo. Wala na yung pinsan ko eh. Dinali na. Papunta na yan sa akin. Pagkatapos yan, pagsisyon ninyo palitan ninyo yan.
Siguro yung kaya nakalikom ng numero itong si Soto, malamang brinaso na to ni Marcos, ni Bongbong. Yun ang nangyayari dyan. Kasi nga nung na-interview si Anticler, parang UI masyado. Ha? May nangyaring ganon? Putang na, halata kayo, mga bugo kayo. So gumawa ng script na muli sila. Kasi si Soto, pumayag na under custody si Bryce Hernandez, nagkasundo sila ni Tambalos, tapos gumawa ng script. So ito yung mangyayari. Siguro kinausap na ni Soto itong si Bryce Hernandez, no? At ni Romualdez. Ito kung gagawin natin, magbanggit ka doon, no? Itong dalawa. Kasi Duterte yan, birahin mo. Kami bahala sa'yo. Under custody ka ng PNP. Nangyari nga. So ito, laro ito ng mga demonyo. Laro ito ng mga sakim sa kapangyarihan at mga kurakot sa gobyerno. Kung tinitingnan po natin, may mangyayari pa kaya na investigasyon na totoo diyan sa Senate Blue Ribbon Committee under Panfilo Lacson? Ako sa akin wala pong mangyayari diyan. Meron siguro pero mga district engineer lang. Pero kung tatanungin mo, mapuruhan ba si Saldico at si Tambaloslos? Sayang, hindi mangyayari. At hindi yan ipapatawag ni Martin Romualdez, si Tambaloslos at si Saldico. O ito, agad po nanita itong si Senador Marcolita kay Panfilo Lacson. Pakinggan po natin mga kabisda po. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President. After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Parang ang labo ng sinasabi mo, Lacson, may dagdag bawas ka dyan. Baka pwede katotohanan lamang kasi ang hirap naman mga senador kayo, puro kabaluktutan yung mga pinagsasabi ninyo. Tingnan mo, basahin na lang po natin. Kasi ito po yung tamang text message, sabi, Sir, baka po, may priority po kayo, 500 for now. Wala pong nilagay na 500 million, wala pong nilagay na 500 billion. Ang tanging mga kaano lang dito mga kasagot, si Catalina. Ano tong ibig sabihin ng 500? Sana, bigyan naman natin ng benefit of the doubt ang mga inakusahan. Kasi ang hirap naman po, dagdagan mo, 500 million, wala namang nilagay. 500 for now, para mabit ko po, for redundancy. Overlap price funding, correct location, in alignment to national priorities, and consistency with MINO for local projects. Ayan. TIS po.
I can send the menu po if local projects to double check that basta ganun. Tamang location or at least may alignment study naman. Pag tiningnan nyo po, wala naman nakalagay na amount. Wala naman nakalagay kung ano yan, 500. Wala naman nakalagay na piso sign. Di natin alam ano yung 500. 500 na projects na pupunta o 500 na mga basta. Walang amount as in. Sana walang dagdag bawas. Kasi kung magdagdag bawas o tayo, walang kwenta yung hearing nyo. Ibig sabihin, walang kwenta yung pasabog mo dahil kinulayan mo lang yung 500 na hindi ka naman sigurado kung ano yung ibig sabihin ng 500. O tuloy, kung ano lang sana meron. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo. At siya'y kusaan niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit. Teka lang, hindi ko rin maintindihan yung sinasabi ni Lacson. Sino tutukoy niya na Senate President? Si Tito Soto ba yan? Mukhang Tito Soto, ikaw to? O si Chis Escudero? Sige, tuloy yun. Lumilitaw, kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yun, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Bago natin ipagpatuloy, alam nyo yung binanggit ni Senador Marcolita na foreign assisted projects. Alam mo yung tinamaan dyan kung sino? Mindanao at yung Metro Maynila. Kaya binaho tayo ngayon dahil yung foreign assisted projects na yan, hindi po nilagay doon. Zinero out ng mga buaya, sagaa. Ito nga ho yung pasabog ni kung ungab. Chinap-chap nila ang budget na yan, yung pera na yan, at ibinigay sa mga distrito. Maliliit na proyekto at nakinabang lahat ng mga buaya ni Tambaluslos.
Ito yung ginawa nila, hating kapatid, hati-hati ang mga buaya para magkaroon ng pira. Tuloy natin si Senador Marcolita. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Correct. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. Sayang yung ginawa ni Senador Marcolita dyan. Matutumbok na sana eh. Tingnan mo ha. Nang dahil si Senador Marcolita nagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman, maraming mga kontraktor na gustong kumanta. Maraming mga kontraktor na gustong maghayag. Tingnan mo si Diskaya. Nagsalita. Kasi nga alam nila na si Senador Marcolita walang kinikilingan at seryoso na matumbok yung sino yung pinaka-mastermind. Tama si Senador Marcolita. Merong mastermind dito. May sindikato dito na kumukumpas sa kontraktor, DPWH secretary. Merong politiko yan na makapangyarihan. Alam na natin kung sino yung politikong makapangyarihan ngayon. Wala na pong iba si Tambaloslos at si Ngiwim. Doon sana tayo papunta. Ang problema, nalilihis na, walang kwenta. Napupunta ngayon ang sisi sa mga Duterte, yun yung tinatrabaho nila. Ang tanong, may mangyayari pa ba sa investigasyon na to? Si Bongbong Marcos, seryoso ba? Sagot ko, hindi. Kayo, anong sagot ho ninyo? May pag-asa pa bang bayan? Diyos ko. Sarswila, ang resulta ng investigasyon. Hintay na lang natin hanggang 2028? Nako, good luck sa ating maraming Pilipino. Sayang si Senador Marcolita. Sana hindi na lang pinalitan. At sana hindi nagpadala ang mga senador kay Tambaloslos at kay Bongbong Marcos. Bisdak Pilipinas! God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.